guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan nga natin itong painit na usapin tungkol sa Chacha. Mukhang merong maliligwak as Speaker of the House. So dito, it's a Romualdez against a Marcos. Diba? Panarin muna natin yung news ng CNN. Marcos in an executive session yesterday. Presidential sister Senator Amy Marcos says it was requested by Senate President Mig Zubiri because of the signature campaign to amend the Constitution through People's Initiative, which is marred by allegations of bribery. Senator Marcos is convinced her cousin, House Speaker Martin Romualdez, is behind it. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless. Prove it. Kasi maraming... Ito guys, no, unang-unang tanong ko dito. Noong nagtanong si Ka Eric Celis, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang informant tungkol sa kanyang travel, no, expenditure, anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Di ba? Pinatawag nila tapos kinulong nila. Actually, natin kung ipatawag nila si Senator Amy Marcos dyan sa Congress eh. Dahil ito, hindi lang to patanong. Sinabi na ni Senator Amy na may kinalaman nga dito si spokesperson, si Spokestamby sa initiative ng pagpapakalap, no, ng pirma ng mga tao na hindi nila sinasabi exactly para saan yung kanilang pinipirmahan. At the same time, pagka pumirma ka, bayad ka, may ayuda ka. Tapos tandaan niyo yung pagmumukha ng katabi ni Tamby. Ito yung mga warriors niya eh. Yung mga tagapagtanggol niya. Yung lagi siya nilolawyering. Wala pa nga dyan si Erwin Tulfo eh. Hindi pa tayo nakakapag-content about kay Erwin Tulfo. Hindi pa natin siya napag-uusapan. Kasi meron isang vlogger na tinawag siyang sinungaling. Okay? Titignan natin bakit nga ba tinawag si Congressman Erwin Tulfo na sinungaling. Marites nang lumalabas yan sa Senate eh. A lot of speculation. Senate Majority Leader Joe. Pagkakatandaan nyo, doon sa mga hindi po nanonood o hindi pa nakakanood ng mga Senate inquiry hearing ni Senator Amy, napakalaki po ng difference nila ni Idol. Si Idol puro social media, hindi. Si Senator Amy hindi. Pag yan nagsalita, ibig sabihin, meron niyang pinanghahawakan. May mga kaya siyang patunayan na mahihirapan kang lusutan. Sabi nga, between the Marcoses, ito daw si Senator Amy ang pinakamabusisi. Okay? Siya ang pinakamabusisi. Kung hindi nyo pa napapanood ang Made in Malacanang, panoorin nyo. Para makita nyo kung ano ang ugali ni Sen Amy pagdating sa mga bagay-bagay. Detalye kung detalye yan. Facts kung facts yan. Ebidensya kung ebidensya yan. Joel Villanueva says his office... Even Joel Villanueva here. And not only that, may mga congressman na pong nagsasalita. Okay? Akala ni Tamby, lahat ng tao kaya niyang makuha sa kung ano pa mga pangako. Hindi eh. Received numerous complaints and secured evidence, including an audio recording where 4 Congress... Isa pa to. Pag binuka ni Joel Villanueva ang bibig niyan, ibig sabihin, hihingan ka ng mga explanation niyan, Tamby. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kumunoy. Ngayon nilalamon ka ng buong buo. Congressmen admitted that the initiative came from their chamber. Villanueva mulls releasing this during Tuesday's hearing. 90% ng complainants itinuturo ang
mga staff ng congressman. Si Mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni congressman, even a congressman, is pointing his leader. Kung gusto nyong maglabasan tayo at ayaw nyo talagang aminin. Senators Marcos and Villanueva both shared having trust issues now with their House counterparts. Senator Marcos says the president already asked Romualdez to stop the People's Initiative early this month. Panay ang press release na tapos na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap ang hindi tapat. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the... Here's the thing, guys, no? Ang dami-dami pang mga pressing issues na dapat inaturga natin, iniintindi. Pero ngayon, pati ba naman yung bagay na to, iniintindi natin. Maraming speculation. Actually, marami tayong magiging content tonight. Isa to sa mga marami na yun, definitely. Pero sunod-sunod siyang patungkol dito sa Chacha. Later on, pag-uusapan natin yung mga pinagagawa ni Idol. Actually, after this, magre-react tayo sa bagong survey na lumabas para maintindihan natin kung bakit nagpapalapad ng papel itong si Idol sa tupad. No? One of the most interesting siguro na kailangan nating malaman is magtanong tayo sa DOLE. Bakit ba itong tupad suki ng mga politiko? Diba? Kung si Idol, okay, kung si Idol, gusto niya rin magkaroon ng sarili niyang version ng tupad, huwag niyang sabayan yung DOLE. Gumawa siya ng sarili niya. Otherwise, magkakaroon ng malaking tanong at mas scrutinize talaga siya dyan. Diba? Anyway, balik tayo dito kay Sen. Amy. Agreement with the Senate that was forged in the presence of the President. Zubiri received a letter from Romualdez earlier today, stating that the House supports his resolution amending economic provisions and that it will also support an alternative People's Initiative led by the Senate. Villanueva says he finds this insulting, as he felt that the House betrayed the Senate in forcing the signature drive. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakaka-insulting. Pakinggan yung mabuti sinabi rito ni Senator Villanueva. Grabe. Feeling ko kung may hypertension tong taong to baka na-stroke na to dyan Yung galit niya, grabe. Pakinggan niyo mabuti. Insulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? And then sasabihin sa iyo ulit, para we make amends, mga liwa ka na din. Romualdez says he only wanted to express support, but he also took a swipe at the senators. If they want to pursue. Dito ko nakita kung gaano kakapal ang mukha nito ni Romualdez. But later on, i-discuss natin ito further. Or if they want to inspire another people's initiative, we shall support the same. Kapal na mukhang ulalo talaga tong hayop na to. So parang indirectly inamin niya na sila nga ang nagpaumpisa ng People's Initiative para i-encourage mo ang Senate. Diba? Is na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. What the F? Corner na siguro. Diba? Amen! Shit ka. Yung LEDAC, yung SONA, Tingnan mo, natatawa pa siya, no? Ako, personally, no? Ito akin. I-pursue talaga, no, ni Coco Pimentel yung ginawa niyang initiative na sumulat siya sa Supreme Court tungkol nga sa ginawa ng Congress na People's Initiative. No? At the same time, kasuhan ang lahat ng involved na congressman tungkol dyan. Kasi it's an outright panloloko sa mga taong walang alam sa batas o walang alam patungkol sa kanilang mga pinipirmahan. Diba?
Etong si Tambi, pag hindi ito nirendahan ni PBBM, magagaya lang si PBBM sa nangyari sa tatay niya. Diba? Another kamag-anak ang nagpabagsak sa isang Marcos. Priority. Senate President Mig Zubiri was quick to clarify that there were no discussions for a people's initiative from the Senate. And as for his suggestion of alternative people's initiative emanating from the Senate, there have been no discussion on this. We believe that any legitimate people's initiative must be genuinely led by the people. The Senate still maintains that this people's initiative in its current form and how it's being collected is flawed and unconstitutional. The problem with Zubiri, para sa akin ha, the problem with Zubiri, bait-baitan to the point na wala namang kaya. Hindi niya kayang rendahan ng mga kasama niya diyan sa Senado. Hindi niya kayang protektahan ang Senado. Kung ako sa kanya, sana meron siyang kasing will, no? Yung strong will ni tawag dito. Sino ba yung mga matatapang na Senate President dyan? Si dating Senator, ngayon Legal Counsel Enrile. Iba ang tapang nun. Sana makuha niya yung tapang kung hindi man talino. At least tapang. Na sana pinoprotektahan niya ang Senado. Pag narinig niyo yung sinabi mamaya ni Spokes Tambi, pareho kayo may inis sa kanya dito. Diba? Saying it should genuinely come from the people. He also says he hopes to avert a constitutional crisis. Despite the discord between the House and the Senate, the lawmakers promise to keep doing their jobs. Senate Majority Leader Joel Villanueva says they will act on House bills if the senators consider them important and urgent. Patay. Patay. Ano to? Ganti sa inyo ng Senado? Gigipitin kayo? Iipitin kayo? Ha? Tingnan naman natin to sa 24 oras. Pakinggan natin sila. Nakalap na raw na ebidensya si Congressman Pantaleon Alvarez. Boom. Kanina mga senador, ngayon congressman. Sa umunoy pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Ang itinuturo niyang nasa likod ng inisyatibo si House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang itinuturo ng dating speaker na si Congressman Pantaleon. Alam mo, ito yung mga possibilities no. Yeah, you can agree with me, you can disagree. If you disagree with me, tell me why. Ano rin na sa tingin nyo? Magkakaroon na malaking possibility na yung mga aliado dito kay Tambi, okay? Bumaliktad. Bumaliktad sa kanya. Bakit? Kasi pag nag-initiate ng action itong mga taga-Senado, domino effect yan. There is a very big possibility na lahat ng umaalyado rito kay Tambi, madadamay. Yung sumusuporta sa ginagawa niya at ginagawa rin yung mga pinagagawa niya. Like say for example, yung pagpapapirma. Okay? Malawa. Yaman din lang naman ang inumpisahan na yan ng Senado. Bakit hindi rin nila paumpisahan na paimbestigahan saan nanggaling yung pondo na pinamimigay nitong mga congressman di umano dun sa mga tao? This will be a very, very interesting fight between Romualdez and Marcos. At dito mo makikita kung gaano kalaki ang difference ng isang Marcos sa Romualdez. Itong sitwasyon na to, itong sinaryong nangyayaring to, ito ang makakasira. Either isa sa dalawa between Marcos and Romualdez.
One of the goals nga nila PBBM kung bakit sila tumakbo sa eleksyon is para mapatunayan nila sa tao na hindi sila yung sinasabing sila. So what makes you think that hahayaan ni Senator Amy Marcos na masira ang pangalan ulit ng mga Marcos nang dahil lang ulit sa isang kamag-anak? Ngayon, may mga nagsasabi na ito raw People's Initiative na ito ay utos din daw ni PBBM. That we don't know. That we're not 100% sure. Although kanina, habang pinapanood ko nga si Maharlika, may binanggit siya. No? May binasa siyang text message. And I even saw it from one of our good friend, si old school Pinoy. Meron din siyang pinos and papakita natin yun later on. Diba? Hindi ko na syempre sasabihin ng mga malamang sa mga oras na to nagtatawanan mga kakamping. Yung sinasabi nilang may magnanakaw or magnanakaw ulit ang mga Marcos sa kaban ng yaman, hindi. Iba na to. Hindi pera ang pinag-uusapan natin dito. I don't think these people are interested with money. Diba? Kung kukunin ko yung sinabi ni PBBM nun, it's not about the money. It's the power. May mga lumalabas din na mga haka-haka or na yun nga, si PBBM daw ang nag-utos ng People's Initiative. Para daw, magkaroon ng 2-term ang presidency. 5 years. Kailangan ba talaga yun? Diba? Meron isang video si Attorney Trixie na diniscuss niya ano yung mga kailangan mangyari before magkaroon nitong People's Initiative. Magandang mapanood niyo yung video niya na yun. Kaya itong si Tambi, it's either i-sacrifice niya ang pwesto niya ngayon o tatanggalin siya dyan. By the end of it, sa tingin nyo, walang babaliktad? Mas mainam na, tandaan nyo, karamihan dyan sa loob ng, what do you call that, ng House of Representatives. Mga ambisyoso yan. Mahalaga sa kanila mga political pwesto nila. Okay? Even to the point na magbaliktaran lang sila, wag lang madamay kay Tambi. Hindi na ako magugulat pag nangyari yun. Hindi nila pipiliin, mawalan sila ng pwesto para lang sa loyalty kay Tambi. Walang loyal kay Tambi. Yan yung totoo. Wala nga loyalista yan gaya ng mga Marcos. Walang DDS yan gaya ng mga Duterte. Kung meron man supporter yan, baka naka-payroll. Diba? Ang daming kwentuhan dyan sa social media. Sinasabi mga bayad daw, nasa payroll daw ni Tambi. Sa totoo lang, para sa akin, wala akong pakialam kung bayad sila o hindi. At the end of the day, si Tambi, hindi aangat sa survey. Hindi aangat ang pwesto. Kahit pa, mag-ubos yan ng pera. Sa nangyayari ngayon, babalik siya sa kangkungan kung saan siya dapat. Baka dumating pa yung araw na mag-isa na lang siyang lalaban sa inumpisahan niyang kalokohan. God knows, diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin yung thoughts niyo. Sa tingin niyo ba, etong si Tambi, hindi matatapos ang taon, mawawala sa pwesto niya? Mukhang marami siyang ginalit na senador. Sa tingin niyo ba, yung mga senador, yung mga congressman na akala niya kakampi niya, hanggang dulo kakampihan siya? O pag nakilala ng mga constituents nila kung sino-sino sila,
Saan kaya mauwi yung mga congressman? Yan si Nograles. Wala na yan sa Davao. Matunog na matunog ang pangalan ni Nograles simula nag-umpisa yung Davao is not for sale. Matunog na matunog ang pangalan ni Migs Nograles. Nawala nang boboto sa kanyang taga Davao o taga distrito niya. Sirang-sira na siya eh. Diba? Sirang-sira na siya.